Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Gigil na sa atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit ba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon? To protect, to serve and protect the Filipino people. Yes! Siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Dalawang beses ha! Unang... Sa mga sandaling ito, ang susunod pong mangungusap natin, nakasama si Tatay Digong nung siya pa ay bagong police official, nagkasama sila, alkalde pa, ang ating Presidente Digong. Mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang samahan at walang iwanan. Tawagin na natin, Senador Ronald Bato de la Rosa. Magandang gabi sa ating lahat! Sa totoo lang, ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o inganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ako talaga yung masama ang loob ko. Mahiya ako sabihin kayo na bring him home. Na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibiyahe doon sa ICC. Kaya napakasama ang loob ko po. Nung nangyari yun, hindi ko alam kung anong nakaramdaman ko. Para bang ganito na tayo ngayon, ka-helpless. Sarili nating pulis ang magdadala ng ating presidente, piliting isakay sa aeroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? On what basis? Oh, palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin nire-recognize ang ICC. Kasi hindi ka tayo membro. Sinungaling! Hindi kami nag-cooperate sa ICC. Sinungaling! Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Interpol! Ako! Naging CPND ako! Alam ko anong papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Magpapresent ka sa Interpol? Ha? Pero ano malabas? Like and share po tayo, like and share. Mas gigil na sa atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Di ba katungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon? To protect, to serve and protect the Filipino people. Yes! Siniservisyohan niya? Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Kasi ang Filipino people, yun ang pinadala niya doon sa The Hague. Alam nyo, habang kinakarga sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na kayo magawa. Dahil nandun ako sa Davao, kinukontinute yung ating yung petisyon na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papunta Hong Kong. Pero mayroong nag-leak sa akin ng information. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik na dito galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si ASB Bimbo Vidaldia. Sabi ko, sir, meron ng warrant, hindi na ko habol dyan kasi kasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorari and prohibition. Kinontinate ko yung ating mga abogado, sila tulitor yun. Pero nung kinarga na siya, wala na ano bang gagawin ko? Alam mo yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng aeroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo, pag gawin na yan, ibiyahe na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot
na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa dahig. Sabi ko, merong nagkukumiligay sa aming dalawa. Sabihan mo, pagdalahin niya si Pangulong Duterte doon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. Pangalan! Search ka lang, search! Alam niyo, ang nakakasama ng loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, maliit na barangay. Kausapin mo, Tap, anong tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi ng kapitan sa'yo, Sir, ikaw naman sir. Ano tayong lalaki? Hindi pwede yan sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nakausap ako isang presidente. Dalawang bisis ha! Unang bisis! Doon sa Bukidnon! Kasi nung 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpo-proxy kay Inday Sara. Kasama kami sa stage. Siyang kandidato ng presidente, ako ang nag-represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami, sa Bukidnon. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi ba siya presidente noon? Sinungaling! Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand niyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Kabuting, lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala kang buhok ha? Kahit gabuhok mo o buhok ni President Duterte, hindi mahahawakan ng ICC. Hindi ako mapayag na papasok ang ICC dito. Alam mo, dagdag yan. Kasi, kung papayagan ko yan, alam nyo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. Tama! So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unit team, bakit biglang nagbago? Magjabangan! Biglang nagbago. Halata na itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Ayaw nila yun. Papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 para maging presidente. Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Doon nagsimula. Nagka-ditsalit siya ng Pilipinas. Ngayon, ano nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas ito? Not very much divided. Mabuti sana ako ang division ay 50-50. Ako, hindi ako statistician. Pero, alam ko, ang division ay nasa 80-20. 80 tayo, 20 lang sila! Tama, Senador! Pero, yung 20 na yan, sila may hawak ng poder ng gobyerno. Kaya tayong 80, kaya tayong majority. Tahimik lang ang mga tao dahil nagtitimpi lang ang mga tao. Yes! Nagtitimpi lang ang mga tao. Anywhere I go, Luzon, Visayas, Mindanao. Pagsabi ng tao sa akin, Sir, sabihan mo yung kasama mo sa Team Suka. Sige lang, Sir. Tiis lang kayo. Basta kami, Sir, alam namin what to do. Alam namin, Sir. Basta kami, makita na lang natin sa baluta kapag kami bumuto. Magugulat na lang kayo kung anong magiging resulta. Ako naman naniniwala. Dahil hindi man ako nag-iusap sa kanila. Hindi ako nag-iusap sa kanila. Sila kusang loob na lumapit sa akin. Alam nyo, ang nakakasama pa, ha? Ako, kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years. 39 years, more than 39 years, magpo 40 years na kami magkakilala. 1986, pag-graduate ko sa PMA, pagdating ko sa Davao, Vice Mayor pa siya noon. Di kami pa yung lalaki, puro action man. Pagdating sa gira doon sa NPA sa Davao Region, ako palagi ang nangunguna sa gira. Ako palagi ang nangunguna. Siya naman ay piskal pa noon, naging Vice Mayor nung si President Torre Aquino. Gusto niyang, pareho kami, parang talagang gusto ng adventure, gusto ng action. Kaya every time mayroon ako encuentro, pupunta siya doon, makibalita, ano nangyari. Ay, so doon kami nag-start kakilala. Noong kinasal ako 1989, siya ang kinuha naming ninong.
At from there on, doon na. Nagsimula ang aming samahan. Pero ako, ipagmayabang ko talaga sa inyo. Yung tao na yan, for 40 years, nakilala ko siya at nagkakasama kami. Ako bilang pulis at siya bilang mayor ng Davao City. Kahit isang utos na para sa pansarili, pang-personal at pang-politikal na utos, walang binigay sa akin yan si Pangulong Duterte. Ganon po siya. Katino na tao. Kaya mga kaibigan, pagdating ng araw, ako ayaw ko sana kayo isama sa problema ko. Ayaw ko idamay kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko. Huhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung warrant of arrest na kanilang siniserve sa atin, hindi yan nagagaling sa competent authority. Hindi yan nagagaling sa local natin. Hindi yan i-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila. Kaya dapat magkakaisa tayo. Hindi ko kayo pinadamay ha, pero pinapaalam ko na sa inyo. Anytime of the day, baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandiyan na, nakabang na sila, aristuhin na ako. Bahala kayo, sige. Palitan natin! Kawawa ang Pilipinas! Ganito na lang! Ganito na lang ba tayo? Kawawa! Sana magising tayong lahat. Pero ako, ha? Don't get me wrong. Ako po'y nakikiusap sa inyo na kahit kayo'y galit na galit na. Kahit kayo'y nanggigigilan ng gusto dyan. Dahil sa justisya na ginagawa nila. Ako pa rin na nakikiusap sa inyo. I am appealing for your sobriety. Sana kalma lang tayo. Huwag tayo gumawa ng dahas. Dahil pagdating sa dahas, bibigyan natin sila ng rason na mag-declare ng martial law. Diba? Huwag yung gawin yan. Huwag yung gawin. Huwag kayong gumawa ng dahas. Huwag natin sa bigyan ng rason para mag-declare ng martial law. Kailangan tayong lahat ay kalma lamang. Pero, sulit, nagkaisa at gustong-gusto na ibalik si Pangulong Duterte dito. Bring him home! Bring him home! Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat! At huwag niyong kalimutan, hindi lang sa sigaw natin na bring him home, kundi individually. Pagdas tayo sa pong may kapal na sana yung sitwasyon ni Pangulong Duterte noon ay kayang-kaya niyang malusukan doon at sana magtatagumpay siya sa kanyang laban. Yun lang, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Thank you! Wala isang buhay na pag